Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 831. Nang matagpuan ni Yezuan ang light pillar, kumukulo ang kanyang buong katawan dahil ang kanyang eye of perception ay nakakaramdam ng hindi mabilang na aura na mas malakas kaysa sa kanya. Ang Desolate Beast Tribe. How could it be? Lahat sila ay supreme beings. Natigilan si Yezuan. Ang lahat ng beast tribe sa malalalim na bundok ay nakarating na sa supreme being realm. Habang lumilipad siya, naramdaman niya ang daan-daang aura ng supreme being. Sa kanila, medyo marami ang nagpabilis ng tibok ng puso niya. Dapat malaman ng isang tao na ang beast tribe ay walang kahit isang void god realm great emperor, iilan lamang sa level 9 beast kings. Pero ngayon, si Old Immortal Tianju ay talagang hindi isang tao na dapat pagtripan. Nilunok ni Yezuan ang kanyang laway at mabilis na damapo sa liwanag na haligi. Sa sumunod na sandali, nagbago ang eksena sa kanyang harapan at lumitaw sa harap ng isang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Sa sandaling ito, isang matandang nakasuot ng puting damit ang nakaupo sa mesang bato sa labas ng kahoy na bahay. Si Old Immortal Tianju ang nagpakita noong araw na iyon. Pagbati, Senior, mabilis na hinawakan ni Yezuan ang kanyang kamao. Tumingin sa kanya ang Old Immortal na si Tianju at dahan daw ang sinabi, "Nandito ka para magtanong tungkol sa inyong Old Ancestor, tama ba?" Nang inag ang puso ni Yezuan. Ang Old Immortal Tianju ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Hindi lang niya naririnig ang boses niya mula sa malayo, alam din niya ang nangyari sa Lianian City. "Oo, sabihin mo sa akin." Mabilis na sabi ni Yezuan. "Walang silbi." Umiling ang matandang immortal na si Tianju, "Masyadong mababa ang iyong kaharian. Kahit na sabihin ko sa iyo, hindi mo ito mahahanap. Kung gusto mong hanapin ito, kailangan mong makapasok man lang sa Supreme Being Realm." Lumabas sa Supreme Being Realm. Natakot si Yezuan. No wonder naramdaman niyang may mali. Ang Yinyang Old Ancestor ay talagang isang super expert na nalampasan ang Supreme Being Realm. Pagkatapos, ano ang kaharian pagkatapos ng Supreme Being na kaharian? Sa pagkakataong ito, ang Yinyang Old Ancestor ay dumating sa Eastern Continent dahil sa aking kapabayaan. Mamaya, tatataken ko ang buong Eastern Continent at ang Chaotic Astral Ocean. Ang mga tagalabas ay hindi makakapasok bilang isang paraan ng proteksyon, sabi ni Old Immortal Tianju. Bigla siyang naglabas ng isang bilog na jade pendant at inihagis kay Yezuan. Ang sagot ay nasa pendant na ito. Kapag sapat na ang iyong kaharian, malalaman mo ito. Hindi mo kailangang mag-alala. Bagamat kakaiba ang paraan ng paglilinang ng matandang ninuno ng Yin-Yang, ang kanilang mga kaharian ay masyadong mababa. Hindi magiging madali para sa kanila ang pagsamahin. Bukod dito, ang isa sa mga mahalagang kondisyon para sa pagsasama ay ang dalas ng puso at kaluluwa ay pareho. Kung tatanggihan nila ang isa't isa, hindi magtatagumpay ang Yinyang Old Ancestor. Panipi, nang marinig ito, Ye Old Immortal Tianju Heavens. Paano makompromiso si Judge Song at ang kanyang kapatid na babae? Maraming salamat, Senior. Mabilis na nagpasalamat si Yezuan kay Old Immortal Tianju. Walang sinabi ang matandang immortal na si Tianju at nagwagayway lang ng kamay. Pagkatapos, muling nagbago ang eksena sa harap ni Yezuan. Bumalik na siya sa labas ng formation. Si Yezuan ay lubos na nabigla. Naramdaman niya na ang Old Immortal Tianju ay higit na kahanga-hanga kaysa kay Ancestor Yin-Yang. Ngunit wala siyang oras para isipin iyon. Dahil sa pagkakaiba sa realm at soul frequency, hindi sila magiging susunod na Yin-Yang Old Ancestor. Gayunpaman, kailangan kong magmadali at maging mas malakas sa lalong madaling panahon. Kudlid. Napaisip si Yezuan sa kanyang puso at umalis. Kasabay nito, sinabi ng kanyang avatar kay Guan Yulan at sa iba pa tungkol sa nangyari. Para sa kanyang orihinal na katawan, dinala niya si Yu Xingyi at ang iba pa sa main continent. East Continent, Lianian City. Yulan, pasensya na, may kasalanan ang avatar ni Yezuan. Umiling si Guan Yulan at sinabing, mas mahalaga ang paghahanap kay Old Immortal Tianju. Walang inaasahan na mangyayari ang ganito. Hindi hinanap ni Yezuan ang kanyang fiancé, kundi ang kanyang bagong asawa.
Napagpasyahan na niya na kung mahahanap niya ang matandang ninuno ni Yin Yang, tiyak na babalatan niya ito ng buhay. Sa tabi ni Ye Zuan ay si Ye Chong at ang iba pa, pati na rin sina Shiman at Lan Yu. Kakasal pa lang nilang dalawa kay Song Kaiju, ngunit inalis si Song Kaiju. Hindi maganda ang pakiramdam nila tungkol dito. Huwag kang mag-alala, ibabalik ko sila. Mataimtim na sabi ni Ye Zuan. Bagamat naawa siya kay Guan Yulan, wala siya sa mood na matulog kasama ito pagkatapos ng ganoong bagay. Ang orihinal na katawan ni Ye Zuan ay bumalik sa Sunflame Sacred Dynasty sa main continent. Ngayon, kailangan niyang gumawa ng plano. Sa tingin ko hindi ako makakabuti sa Sunflame Sacred Dynasty at Wild Leopard Sacred Dynasty. Kung gusto kong mag-improve, kailangan kong pumunta sa isang mid-grade na Sacred Dynasty. Nag-isip sandali si Ye Zuan at nagmadaling pumunta sa First Heaven Prison. Ang kanyang kasalukuyang plano ay pumunta sa Fox Charm Sacred Dynasty. Hanggat mayroon siyang sapat na lakas, mahahanap niya ang Yin Yang Old Ancestor at mailigtas sina Song Suijing at Song Kaiju. Bumalik si Ye Zuan sa Fox Charm Sacred Dynasty. Pagbalik niya, isinama na ni Yulai at Ganfeng ang Lotus Heart Tribe at ang White Sun Tribe. Ang bagong tribo ay tinawag na Lianian Tribe. Sa sandaling ito, sa isang bundok sa labas ng Lianian Tribe. Guro, ang Lianian Tribe ay isinama na. Yulai lumuhad sa isang tuhod at nagulat. Very good. Here are some things that I need you to help me investigate. Naghagi si Ye Zuan ng ilang pirasong papel kay Yulai. May dalawang bagay na gusto niyang imbestigahan. Ang una ay ang Yin Yang Old Ancestor at ang pangalawa ay ang mga pangangailangan para sa pag-activate ng bloodline ng Heavenly Eye Clan. Ang mga pangangailangang ito ay napakabihirang. Itinuring na magandang magkaroon ng tatlo sa kanila sa Sunflame Sacred Dynasty. Pagkatapos ng lahat, ang Sunflame Sacred Dynasty ay isang mababang uri ng sagradong dinastiya. Ang kanilang swerte sa dragon ay hindi mataas. Kaya naman, wala silang maraming likas na kayamanan. Gayunpaman, iba ang Fox Charm Sacred Dynasty. Ang Fox Charm Sacred Dynasty ay isang mid-grade na sagradong dinastiya. Ito ay higit sa 100 beses na mas malakas kaysa sa Sunflame Sacred Dynasty. Oo, tumango si Yulai, pagkatapos ay umalis sa lugar. Gayunpaman, nang malapit nang gumala si Ye Zuan upang tingnan kung may lugar na magsasanay, bigla siyang nakakuha ng malakas na aura. Hanem, sino ito? Panipi, kumunat ang noo ni Ye Zuan. Ang mga taong ito ay tila patungo sa Lianian Tribe. 2 Mid-Second Tribulation Supremes at 5 Early Second Tribulation Supremes. Ano ang sinusubukan nilang gawin? Nagbago ang ekspresyon ni Ye Zuan. Mabilis niyang dinala si Yu Zinyi at ang dalawa pa. Siya ang nagtayo ng Lianian Tribe. Umaasa pa rin siyang tutulungan siya ng Lianian Tribe sa pangangalap ng impormasyon. Hindi niya kayang sirain ito. Sa sandaling ito, nakabalik na si Yulai sa Lianian Tribe. Hindi nagtagal, naramdaman niya ang malakas na aura. Yulai, lumabas ka at tingnan mo ako. Isang matandang boses ang pumasok sa tainga ng 2,000 tao sa Lianian Tribe. Nang marinig ni Yulai ang boses, ang kanyang katawan ay nanginig ng husto. Mabilis siyang lumipad, palabas. Kaya si Lord Cao mula sa Desolate Mighty Tribe. Maaari ko bang malaman kung ano ang nagdadala sa iyo sa Lianian Tribe? Sagot ni Yulai, nabalitaan ko na nakipag-alyansa ka sa White Sun Tribe. Kaya tinawag itong Lianian Tribe. Nakangiting sabi ng pinuno ng Fox Tribe, wala akong pakialam. Nandito ako ngayon sa utos ng young clan leader ko na sunduin si Miss Yu. Kabanata 832. Ang tinutukoy na Lady Yu na Fox Elder ay walang iba kundi ang anak ni Yulai, si Yu Zinyi. Noon, ang young master ng Desolate Mighty Tribe ay umibig sa kanya sa unang tingin at gusto siyang kunin bilang kanyang asawa. Ngayon, ang Fox Elder ay narito upang ihatid ang mga regalo sa kasal. Tumakbo si Yu Zinyi sa Sunflame Sacred Dynasty para magtago mula sa young master ng Desolate Mighty Tribe. Pasensya na, hindi ko alam kung nasaan si Zinyi, nagmamadaling sabi ni Yulai. Balita ko magkasama kayo ni Lady Yu sa Daytime Tribe. Ngayon sinasabi mo sa akin na hindi mo alam kung nasaan siya. Baka naman tinatago mo siya. Malamig na umungol ang matanda ng Fox. Muling nanginig ang puso ni Yulai.
Hindi niya itinago si Yu Xingyi, ngunit ang kasalukuyang amo ni Yu Xingyi ay si Ye Zuan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ngayon. Hindi ako mangangahas, nagmamadaling sabi ni Yu Lai. I'm sure you wouldn't dare. Here's the betrothal gifts. Kapag bumalik si Lady Yu, maaari kang pumunta sa Desolate Mighty Tribe para pakasalan ang iyong master. Inihagis ng matandang Zoro ang isang interspatial ring kay Yu Lai bago siya pumasok sa silid. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Yu Lai na tumanggi. Pagkaalis nila, nagmamadaling kinuha ni Yu Lai ang interspatial ring kay Ye Zuan. Anong nangyayari? Gagawa na sana si Ye Zuan, ngunit hindi niya inaasahan na wala dito ang kaaway para patayin ang tribo. Mabilis na ipinaliwanag ni Yu Lai ang sitwasyon kay Yu Xingyi, gulat na bulalas ni Yu Xingyi, siya ba? Oh, gustong pakasalan ng young master ng Desolate Mighty Tribe si Yu Xingyi. Panipi, medyo nagulat si Ye Zuan. Kinuha niya ang interspatial ring at tumingin. Hey, ang daming betrothal na regalo. Ang mga bagay sa interspatial ring ay halos maihahambing sa kanyang ninakawan mula sa Wild Leopard Patriarch. Guro, ibig mong sabihin, tanong ni Yu Lai. Maaaring kayo ay aking mga lingkod, ngunit iginagalang ko ang inyong mga kagustuhan. Yu Xingyi, ano sa palagay mo? Tanong ni Ye Zuan. Kung pumayag si Yu Xingyi, magiging masaya ang lahat. Kung siya ay tumanggi, kung gayon ang Lianian Tribe ay nasa panganib. Pagkatapos ng lahat, ang Desolate Mighty Tribe ay may eksperto sa Second Supremacy. Naalala ni Yu Xingyi ang young master ng Desolate Mighty Tribe at direktang sumagot, ayoko. Ang young master ng Desolate Mighty Tribe ay nakakuha na ng higit sa 10 concubines. Okay. Since that's the case, there's only one way left. Patayin silang lahat. Ang mga mata ni Ye Zuan ay kumikislap habang sinabi niya, sa pagkakataong ito, tayong 5 ay pupunta at puksain ang pangkat na iyon mula sa dati. Nang marinig ang mga salitang iyon, nagulat si Yu Lai at ang iba pa. Ang pangkat na iyon ay mayroon na ngayong 2 middle stage na Second Supremes at 5 early stage na First Supremes. Sa panig ni Ye Zuan, hindi kasama si Ye Zuan, naroon lamang ang Wild Leopard Ancestor, isang mid-stage na Second Venerable. Para naman kay Yu Lai, Gan Feng, Yu Xingyi, at ang matandang ahas, lahat sila ay nasa unang bahagi ng First Venerable Realm. Gayunpaman, ngayong nakapasok na si Ye Zuan sa antas ng Second Tribulation Supreme Martial Artist, napakadali para sa kanya na makitungo sa isang Second Tribulation Supreme Martial Artist. Sige, tara na at pigilan natin sila. Si Ye Zuan ay hindi nag-alala. Tinawag niya si Gan Feng at hinabol sila. Hindi, mabilis ang takbo ng kabilang partido, at madali silang naabutan ng lahat. Lumingon ang matandang lalaki mula sa Desolate Mighty Tribe at nakitang bumalik si Yu Lai kasama ang isang grupo ng mga tao. Sa oras na ito, ang matandang ahas ay nagbalat kayo na bilang tao, at gayon din si Ye Zuan. Gayunpaman, ang Wild Leopard Ancestor ay hindi maaaring magkaila bilang isang tao, kaya maaari lamang siyang magsuot ng itim na balabal upang itago ang kanyang aura. Miss Yu, nagningning ang mga mata ng matandang fox. Panginoong Kao, mabilis na bati ni Yu Lai. Dahil bumalik na si Miss Yu, bakit hindi mo ako sundan pabalik sa Desolate Mighty Tribe? Sabi ni Lord Kao. Oo. Nagkunwaring sumang-ayon si Yu Xingyi at lumapit kay Lord Kao. Lord Kao, sa tingin ko hindi ka nababalik sa Desolate Mighty Tribe. Tanong ni Yu Lai. Tama, pupunta ako sa Water Elemental Tribe. Tumango si Lord Kao. Ang Water Elemental Tribe, kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Parang nagsasabi ng totoo si Yu Xingyi. Maaaring papunta si Lord Kao sa Water Elemental Tribe para ihatid ang mga regalo sa kasal. We're heading to the Water Elemental Tribe also. Bakit hindi tayo sumabay? Nakangiting sabi ni Yu Lai. Sure, let's go. Hindi nagduda si Lord Kao sa mga salita ni Yu Lai. Ang 5 grupo ni Ye Zuan ay lumapit kay Lord Kao. Dahil wala ang Wild Leopard Ancestor, hindi nagawang maakit ng Second Tribulation Supremes na tulad nila ang atensyon ni Lord Kao. Gayunpaman, nang si Ye Zuan ay lumapit kay Lord Kao. Patayin! Inutusan kaagad ni Ye Zuan sina Yu Lai, Yu Xingyi, Gan Feng, ang Wild Leopard Ancestor, at ang matandang ahas na pumatay.
Sa isang iglap, narinig ang tunog ng hangin. Heavenly Emperor Sword Art, Sword Emperor Slash. Kinuha ni Yezhuan ang kanyang Supreme Divine Weapon at inatake ang isang maagang Second Tribulation Supremacy sa likod ni Lord Cao. Ang kanyang pag-atake ay maaaring agad na pumatay ng isang kalaban ng parehong antas. Kahit na ang kalaban ay isang antas na mas mataas, maaari pa rin niyang masaktan sila ng husto. Kasabay nito, sina Yu Lai, Yu Xingyi, at Gan Feng ang parehong tao. Bago makapag-react si Lord Cao, 2 tao ang lumitaw sa hangin. Kapwa sila ay maagang Second Tribulation Supremes. Sa sandaling ito, ang grupo ni Lord Cao ay naiwan na may 2 Mid-Second Tribulation Supremes at 3 maagang Second Tribulation Supremes. Sa katunayan, hindi na kinailangan ni Yezhuan na maglunsad ng palihim na pag-atake. Kung sisingilan lang niya at nagsimula ng away, siguradong mananalo sila. Yu Lai, anong ginagawa mo? Nagulat si Lord Cao nang makitang bumagsak ang isang taong kapareho niya ng ranggo. Ngunit sa sandaling ito, ang Wild Leopard Ancestor ay nakasingil na. Si Lord Cao ay pinigilan ng Wild Leopard Ancestor, habang ang isa pang kalagitnaan ng Second Tribulation Supremes ay pinigilan ni Yu Lai at ng iba pa. Para kay Yezhuan, sinimulan niya ang kanyang massacre. Bastard, how dare you attack me? Galit na galit si Lord Cao. Kasabay nito, hindi niya maintindihan kung bakit pupunta ang Wild Leopard Ancestor sa Fox Charm Holy Dynasty. Habang siya ay galit na sumisigaw, pinatay na ni Yezhuan ang iba pang 3 unang eksperto sa Second Sovereign Level Fox Clan. Kayong dalawa, magpapasakop ba kayo o mamamatay? Malamig na sabi ni Yezhuan. Sino ka? Tanong ni Lord Cao habang umaatras. Akala niya ang Wild Leopard Ancestor ang may pukona, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay si Yezhuan. You don't need to know who I am. I'll ask you one more time. Magpapasakop ka ba o mamamatay? Tanong muli ni Yezhuan. Huwag mo nang isipin yun. Pareho pa rin ang sagot ni Lord Cao. Nang marinig ito, hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at nag-charge. Ang lakas ni Lord Cao ay bahagyang mas mahina kaysa sa Wild Leopard Ancestor, ngunit si Yezhuan ay isang Second Tribulation Supremacy ngayon. Kahit na hindi siya nakipagsanib puwersa sa Wild Leopard Ancestor, maaari pa rin niyang patayin si Lord Cao. Heavenly Emperor Sword Art, Sword Emperor Slash. Isang malamig na liwanag ang bumungad sa kalangitan. Si Lord Cao ay pinigilan ng Wild Leopard Ancestor, kaya hindi siya nakaiwas sa oras at direktang nataman. Boom! Tinamaan si Lord Cao at pinalipad ang kanyang katawan. Ngunit sa sumunod na sandali, hinarang siya ng Wild Leopard Ancestor. Heavenly Emperor Sword Art, Sword Emperor Slash. Muling naglasla si Yezhuan at direktang winasak ang puso ni Lord Cao. Si Lord Cao, isang Mid-Second Tribulation Supremacy, ay pinatay ni Yezhuan sa 2 slash lang. Kabanata 833. Nang makita ito, ang isa pang intermediate stage na Supreme Being na pinipigilan ni Yu Lai at ang iba pa ay agad na sumigaw, magsusumit ako. Magsusumit ako. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, kung hindi siya pumayag dito, tiyak na haantong siya kay Lord Cao. Very well, if you dare to resist, papatayin kita agad. Malamig na sabi ni Yezhuan. Inalis niya ang kontrol ni Yu Lai at ginamit ang Eye of Control sa kanya. Naisip ni Yu Lai na ito ay simpleng pagsumit lamang, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay kontrolado. Sinubukan niyang pigilan, ngunit bigla niyang naalala ang mga salita ni Yezhuan. Kung maglakas loob siyang lumaban, papatayin siya agad. Kaya, sumuko siya sa paglaban. Ding! Matagumpay ang kontrol. At ngayon, tinanggap ni Yezhuan ang isa pang intermediate stage na Supreme Being bilang kanyang subordinate. Pagbati, Master. Ang pangalan ko ay Zhang Wei. Sinabi ng intermediate stage Supreme Being mula sa Fox Tribe. Tahimik na tumanggo si Yezhuan. Lumingon siya sa kabilang side at sinabing, Yu Lai, palalayain na kita ngayon. Don't you dare try to betray me. Nang inag ang puso ni Yu Lai. Mabilis siyang umiling at sinabing, hindi kita ipagkakanulo, Master. Kahit na siya ay pinakawalan ni Yezhuan, ang lakas at kakayahan ni Yezhuan ay hindi isang bagay na maihahambing sa isang ordinaryong tao. Hindi siya nang ahas na ipagkanulo siya. Higit sa lahat, si Yu Xingyi ay nasa kamay pa rin ni Yezhuan.
Pagkatapos noon, nilinis ni Yezuan ang larangan ng digmaan. Si Lord Cao ay isang intermediate stage second supreme being, at nagdala pa siya ng 2 batch ng mga regalo sa kasal. Kaya, mayroong kaunting magagandang item. Inayos ni Yezuan ang mga bagay at nilamon ito mismo. Tungkol sa mga bagay na maaaring magpapataas ng lakas ng pag-iisip ng isang tao, iniwan niya ang mga ito para kay Yuzinyi at sa iba pa. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nagpasya siyang alisin ang kontrol kay Ganfeng at pati na rin sa Elder ng Ahas. Sa ngayon, kinokontrol ni Yezuan ang Frenzied Leopard Ancestor at ang bagong supol na si Zhang Wei. Kayong tatlo ay mananatili sa Lianian Tribe. Sinabi ni Yezuan kay Yulai at sa 2 pa. Oo, Master. Magalang na tumanggo si Yulai at ang 2 pa. Kahit na nakalaya na silang tatlo, hindi pa rin sila naglakas loob na ipagkanulo si Yezuan. Bukod dito, binigyan sila ni Yezuan ng maraming benepisyo kanina. Sa ilalim ng pamumuno ni Yezuan, ang lakas ng Lianian Tribe ay patuloy na tataas. Pagkatapos noon, umalis si Yezuan kasama ang Frenzied Leopard Ancestor, Yuzinyi, at ang bagong supol na si Zhang Wei. Matapos patayin si Lord Cao at ang iba pa, ang cultivation ni Yezuan ay bumuti ng husto. Naisip niya na hanggat kaya niyang ibagsak ang Desolate Hero Tribe, makakalusot siya. Tuldok-tuldok. Ngunit si Yezuan ay may eye of control, kaya kinailangan niyang gumamit ng panlilinlang. Makalipas ang isang araw, nakarating silang 4 sa teritoryo ng Lianian Tribe. Zhang Wei, akitin mo si Young Master. Sabi ni Yezuan kay Zhang Wei. Oo, Master. Tumanggo si Zhang Wei at tumakbo patungo sa Lianian Tribe. Kung paano mahahanap ang young clan leader ng Desolate Mighty Tribe, hindi na kailangang sabihin. Siyempre, ito ay upang gamitin si Yuzinyi bilang Kane. Kasalukuyang 3 tao lang ang kinokontrol ni Yezuan. Kapag na-control na niya ang young patriarch ng Desolate Hero Tribe, ang susunod na hakbang ay ang patriarch ng Desolate Hero Tribe. Umalis si Zhang Wei, naiwan si Yezuan, ang Frenzied Leopard Ancestor, at Yuzinyi na maghintay para sa kanya. Hindi nagtagal, bumalik si Zhang Wei kasama ang isang binata na nakasuot ng puting damit mula sa angkan ng Fox. Young Master, si Miss Yu ay nasa bundok na iyon, sabi ni Zhang Wei, itinuro ang bundok kung saan naroon si Yezuan. Ngumisi ang binata na nakaputing damit at dinilaan ang labi. Nag-isip siya ng masama. Akala ko napakalinis niya, pero slot pala siya. Gusto pa niya akong akitin. Gusto ba niyang magkaroon ng field battle? Hindi na niya ito inisip at lumipad patungo sa bundok. Gayunpaman, habang siya ay lumilipad, naramdaman niyang may mali. Hindi lang isang aura ang nasa bundok, kundi 3. Ang isa sa kanila ay isang mid-stage na second supreme. Tambangan, hindi tanga ang binata na nakasuot ng puting damit. Agad naman siyang nag-react. Ngunit sa sumunod na sandali, nataman siya sa likod ng suntok ni Zhang Wei. Ang malakas na impact ang nagtulak sa kanya na lumipad pasulong. Kasabay nito, nakita niya ang 3 figure na lumipad palabas ng bundok. Sila ay si Yezuan at ang 2 pa. Heavenly Sword Technique, Heavenly Sword Slash. Whoosh! Isang hiwa ang tumagos sa hangin at damapo sa dibdib ng Young Master. Oh, ikaw ay lubos na kaya? Panipi. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Naramdaman niya na ang sovereign golden body ng Young Master ay mas malakas kaysa sa Wild Leopard Patriarch. Bagamat siya ay nagpigil, ang hampas ng espada na iyon ay bahagyang nasugatan ng batang Patriarch, na talagang wala sa kanyang inaasahan. Sino ka? Nag-aalalang tanong ng Young Master ng Wasteland Tribe. Hindi mo kailangang malaman. Pinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ng Wild Leopard Patriarch at si Zhang Wei na nakapalibot sa Young Master. Gusto mo akong patayin? Tingnan natin kung may kakayahan ka. Galit na sumigaw ang Young Master at sinugod si Yezuan. Masobrahan mo ang iyong sarili. Ngumuso si Yezuan at naglaslas gamit ang kanyang espada. Minamaliit niya ang sovereign golden body ng Young Master kanina. Ngayon, umatake siya ng buong lakas. Mata ng ilusyon, Heavenly Sword Technique, Heavenly Sword Slash. Medyo malakas ang mental state ng Young Master, kaya mabilis niyang nalagpasan ang ilusyon. Gayunpaman, ang bilis ng pag-atake ni Yezuan ay hindi isang bagay na maaaring reaksyon ng ordinaryong mid-stage second supreme. Bam!
Natama na naman ang Young Master. Sa pagkakataong ito, ang kanyang dibdib ay direktang binubuksan ng espada ni Yezuan. Napakalalim ng sugat na makikita ang kanyang mga buto. Mata ng kontrol. Sinamantala ang pinsala ng Young Master, direktang ginamit ni Yezuan ang Eye of Control. Gayunpaman, nagamit ng Fox Charm Clan ang kanilang alindog. Ang kanilang lakas ng pag-iisip ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao, kaya hindi madaling kontrolin sila. Ano? Ikaw talaga? Nagulat ang Young Master. Gayunpaman, ang Eye of Control ni Yezuan ay na-activate ng maingat. Hindi niya alam kung sino ang nasa likod nito. Mapait siyang nagtiyaga. Bagamat matatag ang kanyang paghahangad, muling naglasla si Yezuan, dahilan para sumabog din ang kanyang tiyan. Gusto mo bang mamatay? Nang makita ni Yezuan na nabigo ang pangalawang activation ng Eye of Control, agad siyang sumigaw sa mahinang boses. Ang pangungusap na ito ay nakaantig sa puso ng Young Master. Sino ang gustong mamatay? Sa wakas ay nagtagumpay ang ikatlong pag-activate ng Eye of Control. Ang Young Master ng Wasteland Tribe ay kinokontrol ni Yezuan at naging lingkod ni Yezuan. Pagalingin mo muna siya. Naghagi si Yezuan ng Blood Potion sa Young Master. Uminom ang Young Master ng Blood Potion, at ang kanyang mga sugat ay agad na gumaling ng higit sa kalahati. Pagkatapos, direktang kinuha ni Yezuan ang kanyang interspatial ring. Gaya ng inaasahan sa Young Master ng isang malaking tribo, napakayaman niya. Sa sandaling hinawakan ni Yezuan ang interspatial ring, isang abiso ang tumunog sa kanyang isipan. Ding! Nakalusot ang host. Ang host ay isa na ngayong mid-stage Second Tribulation Supreme. Bahagyang tumaas ang mga sulok ng bibig ni Yezuan. Ngayon, bakit siya matatakot sa Young Master ng Wasteland Tribe? Kabanata 834. Ikaw, pumunta ka at tawagan mo ang iyong ama. Sabi ni Yezuan. Oo. Tumango ang Young Master ng Desolate Mighty Tribe. Bagamat hindi magandang hilingin sa kanya na tawagan ang kanyang ama, ganoon ang mundo. Ito ay sapat na mabuti na hindi pinatay ni Yezuan ang kanyang paraan sa Desolate Mighty Tribe. Ang malakas ay iginagalang. Ito ay isang parirala na alam ng lahat ng kababaihan at mga bata. Hindi nagtagal, lumitaw ang Young Master kasama ang pinuno ng Desolate Mighty Tribe. Pare, ipapakilala ko po sila sa inyo. Nakilala ko po sila noong nag-training ako sa labas. Gusto po nilang sumali sa Desolate Mighty Tribe. Ngumiti ang Young Master kay Yezuan at sa Young Master. Sa oras na ito, nagtatago na si Yuzinyi. Oh, may tao ba sa Wild Leopard Clan? Panipi, nagliwanag ang mga mata ng pinuno ng Desolate Mighty Tribe. Ang Fox Charm Dynasty ay hindi naging malupit sa mga tao gaya ng Wild Leopard Dynasty. Pagkatapos ng lahat, kontrolado ng Fox Charm Dynasty ang Heavenly Bow Dynasty at madalas na naghahanap ng mga human seedlings na may potensyal sa Heavenly Bow Dynasty. Mabuti, ginawa mo ng maayos. Tuwang-tuwa ang pinuno ng Desolate Mighty Tribe. Babalik agad ako sa tribo para i-welcome kayong dalawa. Okay, si Yezuan at ang Wild Leopard Ancestor ay tumango at lumapit sa pinuno ng Desolate Mighty Tribe. Nang makalapit si Yezuan, agad niyang binigyan ng utos ang Wild Leopard Ancestor, ang Young Master, at si Zhang Wei. Sa isang iglap, umihip ang hangin. Sabay-sabay na sinalakay ng 4 na second stage Supreme Beings ang pinuno ng Desolate Mighty Tribe. Alam ng Young Master ng Desolate Mighty Tribe na napakalakas ng pinuno ng Desolate Mighty Tribe. Sa ilang taon, maaaring makapasa siya sa third stage Supreme Tribulation. Nagulat ang pinuno ng Desolate Mighty Tribe. Hindi niya inaasahan na bigla siyang aatake ng 4. Kung tutuusin, isa sa kanila ang kanyang anak. Boom! 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 Ang 4 na pag-atake ay dumaong sa pinuno ng Desolate Mighty Tribe. Kahit na ang pinuno ng Desolate Mighty Tribe ay may malakas na Supreme Golden Body, hindi niya nakayanan ang 4 na pag-atake. Higit sa lahat, si Yezuan ay nakalusot sa ikalawang yugto ng Supreme Being. Anak, papatayin kita. Sa sandaling ito, ang Patriarch ng Desolate Hero Tribe ay biglang sumigaw at sumugod kay Yezuan. Ano? Medyo nagulat si Yezuan dahil ang Sovereign Golden Body ng Desolate Mighty Tribe ay talagang makapangyarihan. Ang kanyang all-out attack ay nagdulot lamang ng minor injuries sa kanyang kalaban. Gayunpaman, hindi natakot si Yezuan.
Sa bagay, may narinig na naman siyang tunog ng notification. Ang kanyang 10% sword intent ay naging 15%. Ang kanyang sword intent ay naintindihan ng Sword God bahwang noong siya ay Empty God Realm Emperor. Kung ang isang ordinaryong tao ay makakakuha nito, hindi nila ito magagawang pinuhin. Kahit na kaya nila, hindi nila ito lubos na mapinaw. Sinubukan ni Yeshua na pinuhin ito noon, ngunit hindi ito nagtagumpay. Sa kabutihang palad, ang kanyang devouring crystal ay espesyal na sapat upang lamunin. Ang espesyal na paglamon ay katumbas ng kompletong pagpipino. Sa madaling salita, ang pangunawa ni Yeshua sa layunin ng espada ay napakataas. Imperial Heavenly Sword Technique, Imperial Slash. Pasabog na kamao ng langit. Isang laslas at anino ng kamao ang nagbanggaan, na lumikha ng napakalaking shockwave na halos mabali ang lahat ng puno sa bundok. Ang pinuno ng Desolate Mighty Tribe ay hindi masyadong talentado, ngunit ang kanyang fist intent ay nagbago sa 10%. Sa kasamaang palad, ang sword intent ni Yeshua ay nasa 15% lamang. Boom! Ang fist intent ay agad na nagkalat, at si Yeshua, na naglalaman ng 15% ng sword intent, ay direktang dumapo sa katawan ng Desolate Hero Tribe's Patriarch. Sa isang iglap, lumuwa siya ng isang bibig ng dugo, at ang kanyang dibdib ay bumubulwak din ng dugo. 15% sword intent, imposible ito. Nagulat ang pinuno ng Desolate Mighty Tribe. Kahit na 10% lang ng fist intent ang naintindihan niya, ngunit nakamit ni Yeshua ng 15%. Mata ng ilusyon, mata ng kontrol. Habang ang pinuno ng Desolate Mighty Tribe ay nabigla pa, mabilis na ginamit ni Yeshua ang kanyang Eye of Heaven. Gusto mo akong kontrolin? Imposible. Ang pinuno ng Desolate Mighty Tribe ay nagsimulang lumaban, ngunit siya ay malubhang nasugatan. Ang matinding sakit ay medyo nataranta ang kanyang isipan. Labanan. Nagpatuloy si Yeshua sa pag-atake. Isa pang Sword Emperor na may 15% sword intent ang napunta sa pinuno ng Desolate Mighty Tribe. Sa sandaling ito, siya ay malubhang nasugatan at nasa bingit ng kamatayan. Isang strike pa at malamang mamamatay na siya. Gusto mo akong kontrolin? Imposible. Sumigaw ang pinuno ng Desolate Mighty Tribe at patuloy na lumalaban. Ginamit ni Yeshua ang Eye of Illusion at ang Eye of Revelation ng 3 beses na magkasunod. Masyado na niyang naubos ang kapangyarihan niya. Kung nabigo ang susunod na round, walang ibang paraan. Mata ng ilusyon, mata ng kontrol. Gayunpaman, ang pinuno ng Desolate Mighty Tribe ay masyadong malakas, kaya kinailangan ni Yeshua na sumuko. Dahil hindi mo ito makontrol, pagkatapos ay mamatay. Biglang nanlamig ang mga mata ni Yeshua, at direktang umatake siya. Hindi. Ang pinuno ng Desolate Mighty Tribe ay ayaw tanggapin ito, dahil namatay siya sa harap ng kanyang anak. Higit sa lahat, ang kanyang anak ay kontrolado ng kaaway. Boom! Nang bumagsak ang espada sa pinuno ng Desolate Mighty Tribe, tumagos ito sa kanyang dibdib at agad siyang napatay. Nang bumagsak ang kanyang katawan mula sa langit, hindi nagbago ang mga mata ng binatang punong guro, parang walang kinalaman sa kanya ang patay. Mula ngayon, ikaw na ang pinuno ng Desolate Mighty Tribe. Sabi ni Yeshua sa batang pinuno. Oo, Master. Tumango ang batang hepe. Pagkatapos ay mabilis na lumapit si Yeshua at iniligpit ang interspatial ring at ang bangkay ng pinuno ng Desolate Mighty Tribe. Hindi na ulit. Medyo nadismaya si Yeshua. Gusto talaga niyang makakuha ng Heaven's Treasure para mabuksan ang third eye, kahit ano pa iyon. Ang Eye of Illusion at ang Eye of Control ay parehong nauugnay sa paghahangad ng kaaway, o mind power. Gayunpaman, ang third eye ay mayroong burning eye, na maaaring magpahina sa paghahangad ng kaaway. Kung natutunan ni Yeshua ang burning eye, ngayon lang siya nagtagumpay. Gayunpaman, ito ay isang magandang bagay na makakuha ng napakaraming kayamanan ng langit. Yuzinyi, malaya ka na. Bumalik ka agad sa Lianian Tribe at dalhin ang lahat dito para sumanib sa Desolate Mighty Tribe. Ang pinagsanib na tribo ay tatawagan pa ring Lianian Tribe. Utos ni Yeshua. Oo, agad na tumango si Yuzinyi. Ngayong napalaya na siya ni Yeshua, wala na siya sa kontrol ni Yeshua. Gayunpaman, pinatay ni Yeshua ang isang pangalawang Supreme Master, paano siya mangangahas na suwayan siya?
Wild Leopard Ancestor, Zhang Wei, libre mo rin. Bigla silang pinalaya ni Ye Zuan. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi na niya kailangang matakot sa iba, kaya mas mabuting magtipid ng kaunting espasyo. Sa sandaling ito, ang tanging taong nasa ilalim ng kanyang kontrol ay ang batang pinuno ng Desolate Mighty Tribe. Pagkatapos, pumunta silang lahat sa Desolate Mighty Tribe bilang mga bisita. Pumunta ka at alamin kaagad ang impormasyon. Umorder kaagad si Ye Zuan. Oo, si Zhang Yao, ang batang pinuno ng Desolate Mighty Tribe, ay tumango at pagkatapos ay lumabas ng bahay na may dalang ilang pirasong papel. Si Ye Zuan, sa kabilang banda, ay tumitingin sa isang mapa sa tirahan ng pinuno ng Desolate Mighty Tribe. Nalaman niyang napakalaki ng Bloodstone Continent. Sa libu-libong taon na pinaghiwalay ang silangang kontinente at ang pangunahing kontinente, ang teritoryo ng pangunahing kontinente ay biglang lumawak ng 12-dosenang beses, na siyang ikinagulat niya. Kabanata 835. Buti na lang at may magandang fox lady sa tabi niya. Siya ang asawa ng batang patriarch, si Zhang Yao, kaya nagtanong kaagad si Ye Zuan. Panginoon, itong mapa mo ay may kasaysayan ng hindi bababa sa 5,000 taon. Ngayon, maraming eksperto sa pangunahing kontinente na naghanap ng mga isla at tinipon ang mga ito sa Bloodcliff Continent, paliwanag ng Fox Lady. Ilipat ang mga isla at tipunin ang mga ito sa Bloodcliff Continent. Nagulat si Ye Zuan. Kahit sa lakas niya ngayon, baka hindi siya makagalaw ng isla. Alam mo ba kung ano ang kaharian sa itaas ng Supreme Being na kaharian? Tanong muli ni Ye Zuan. Ang kaharian sa itaas ng Supreme Being Realm ay tinatawag na 3 minor disasters of the Supreme Being Realm. Ang una ay ang pisikal na katawan, ang pangalawa ay ang tunay na chi, at ang pangatlo ay ang espiritu. Sa tuwing dadaan ka sa isa sa mga sakuna na ito, dadami ang iyong lakas. Sabi ng Fox Lady, 3 minor disasters of the Supreme Being Realm. Posible kayang ang yin-yang ancestor ay nasa kaharian na ito. Kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Siya ay nasa gitnang yugto lamang ng ikalawang supremo pagiging kaharian at nalampasan lamang ang dalawang kataas-taasang pagiging kapigatian. Sa oras na ito, bumalik ang batang patriarch, si Zhang Yao, na umalis kanina. Panginoon ko, may balita. Nagmamadaling pumasok si Zhang Yao. Si Ye Zuan ay nagmamadaling tumayo at nagtanong, anong balita? Tinanong niya si Zhang Yao na alamin ang dalawang bagay. Ang una ay ang yin-yang ancestor at ang pangalawa ay ang bagay na maaaring magbukas ng sky eye. Sa oras na ito, umaasa si Ye Zuan na may balita si Zhang Yao tungkol sa ninuno ni Yin-yang. Sa kasamaang palad, siya ay nabigo. Ito ay balita tungkol sa Crimson Flame Root. Nagmamadaling sabi ni Zhang Yao. Buntong hininga. Hindi napigilan ni Ye Zuan na mapabuntong hininga at magtanong, saan ko mahahanap ang Crimson Flame Root? Sa Silverwing City, kamakailan ay nagsagawa ng martial arts competition ang mayor ng Silverwing City. Ang Crimson Flame Root ang gantimpala para sa pangalawang pwesto ng martial arts competition. Sagot ni Zhang Yao, ang gantimpala para sa pangalawang lugar. Nagtaas ng kilay si Ye Zuan. Ang Crimson Flame Root ay kinakailangan upang mabuksan ang nag-aapoy na mata. Hanggat nabuksan ang Burning Eye, ang rate ng tagumpay ng Eye of Illusion at Eye of Control ay tataas ng husto. Kung gayon, ano ang gantimpala para sa unang lugar? Tanong muli ni Ye Zuan. Agad na sumagot si Zhang Yao, gusto niyang maging manugang ng City Lord ng Silverwing City. 14 na ang anak na babae ng City Lord ng Silverwing City sa taong ito, at siya ay karapat-dapat na para sa kasal. Kaya naman, nais ng City Lord ng Silverwing na makahanap ng asawa para sa kanyang anak. Ang kasal ay gaganapin 3 araw mula ngayon. Tahimik na tumango si Ye Zuan. Hindi siya interesado sa 14 na taong gulang na loli na ito mula sa Fox Charm Clan. Ang gusto niya ay ang Scarlet Flame Root. Magaling ka sa pagkakataong ito. Alagaan mong mabuti ang Linian Tribe, sabi ni Ye Zuan at umalis. Ang Desolate Mighty Tribe ay medyo malayo mula sa Silverwing City, at sa kanyang bilis, aabutin siya ng higit sa 2 araw bago makarating sa Silverwing City. Para sa City Lord ng Silverwing City na iyon, napakalakas niya. Matagal na raw niyang narating ang rurok ng Third Tribulation Supreme Being Realm.
Kung ang isa ay maaaring maging kanyang manugang, masasabing maaabot ng isa ang langit sa iisang hangganan. Inaresto sina Song Suijing at Adjudicator Song sa araw ng kanilang kasal. Isa itong malaking dagok kay Yezuan. Sa makatuwid, iniisip ni Yezuan kung paano magiging mas malakas. Sa lakas lamang mapoprotektahan ng isa ang kanilang mga mahal sa buhay. Pagkatapos ng 2 araw na paglalakbay, sa wakas ay dumating si Yezuan sa Silverwing City isang araw bago ang martial competition para sa kasal. Bukas ay ang araw ng martial competition ng City Lord ng Silverwing City para sa kasal. Ang taong iyon ay napakalakas, at natatakot ako na maraming tao ang darating para lumahok. Iniisip ko kung sapat na ba ang aking second stage supremacy realm cultivation. Napaisip si Yezuan. Maari niyang talunin ang isang eksperto sa second stage supremacy realm, at dapat niyang maubos ang isang maagang eksperto sa third supremacy realm hanggang mamatay. Gayunpaman, kung may lalabas na eksperto sa third stage supremacy realm, ang kanyang 15% sword intent ay hindi makakapagdulot ng anumang pinsala sa kanyang kalaban, maliban kung madaragdagan niya ang kanyang sword intent sa 20%. Hindi pa ako nakakalaban ng maraming life and death battle kamakailan, kaya mabagal ang improvement ng sword intent ko. Sa pagkakataong ito, kailangan kong magsanay ng maayos. Mas maganda kung madaragdagan ko ulit ang sword intent ko. Nagplano si Yezuan. Sa pangkalahatan, maaaring iugnay ang layunin ng espada at ang kaharian ng isang tao. Ang isang eksperto sa First Tribulation Supremacy Realm na nakaintindi ng 10% ng sword intent ay itinuturing na kwalipikado, at isang Second Tribulation Supremacy Realm na eksperto na nakaintindi ng 20% ng sword intent ay itinuturing na kwalipikado. Siya ay kasalukuyang eksperto sa Second Stage Supremacy Realm, at naintindihan niya ang 15% ng sword intent na itinuturing na possible. Kung alam ni Sword God Bawang na 15% lang ng sword intent ang naintindihan ni Yezuan, malamang nabugbugin niya si Yezuan hanggang mamatay. Kung tutuusin, naiintindihan ng Sword God Bawang ang sword intent noong isa pa lang siyang Void God Realm Emperor. Napakataas ng kalidad ng kanyang sword intent, na higit pa sa sword intent na naiintindihan ng mga eksperto sa Half-Step Supremacy Realm at Supremacy Realm. Hindi nagtagal, dumating ang sumunod na araw. Sa tanghali, sinundan ni Yezuan ang karamihan at dumating sa arena kung saan gaganapin ang martial competition para sa kasal. Hinati sa ilang round ang martial competition para sa kasal. Sa unang round, kailangang talunin ng lahat ang 3 kalaban ng parehong level o mas mataas na level para makapasa. Sa ikalawang round, kailangang talunin ng lahat ang mas mataas na antas na kalaban. Kung walang kalaban sa mas mataas na antas, automatikong mananalo ang taong may pinakamataas na antas. Pagkatapos ng 2 round na ito, ang mga panuntunan ng kompetisyon ay itatakda ng Silverwing City Lord. Isa na akong Second Tribulation Supremacy Realm expert ngayon. Kung gusto kong makapasa sa selection, kailangan kong talunin ang 3 kalaban ng parehong level. Gayunpaman, hindi ito ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay ako ay isang tao. Papayagan ba ako ng kabilang partido na lumahok? Panipi, naisip ito ni Yezuan. Siya ay isang tao, at sa mata ng Fox Charm Clan, isa siyang lahi ng dayuhan. Sa makatuwid, mayroon siyang ibang plano sa isip, at iyon ay upang umani ng mga benepisyo ng kompetisyon. Kung may nakakuha ng pangalawang pwesto, aagawin niya ang Scarlet Flame Root mula sa kabilang partido. Hindi nagtagal, sinundan ni Yezuan ang karamihan at nakarating sa arena sa gitna ng Silverwing City. Ang arena na ito ay itinayo ng Silverwing City Lord, at ito ay hindi nasisira. May formation din sa paligid, kaya walang masasaktan kung mag-away sila sa loob. Laminggalinga si Yezuan sa paligid at nakitang mayroong libu-libong eksperto sa Supremacy Realm dito para manood o lumahok sa kompetisyon. Ang isang mid-grade na Holy Dynasty ay talagang isang mid-grade na Holy Dynasty. Ito ay higit sa 100 beses na mas malakas kaysa sa Sunflame Holy Dynasty. Ang bilang ng mga eksperto sa Supremacy Realm sa iisang lungsod ay 100 beses na mas marami kaysa sa Sunflame Holy Dynasty. Siyempre, karamihan sa mga eksperto sa Supremacy Realm dito ay mula sa Fox Charm Clan.
Ito ay isang pagtitipon ng mga eksperto mula sa hindi mabilang na mga tribo sa paligid ng Silverwing City. Mayroon lamang ilang daang eksperto sa Second Tribulation Supremacy Realm. Magaspang na kalkulasyon ang ginawa ni Yezuan. Dahil sa dami ng tao, hindi niya makita kung ilang Third Tribulation Supremacies ang nakatago sa kanila. Gayunpaman, nakakita siya ng maraming angkan. May mga tao, Fox Charm Clan, Snake Charm Clan, Tiger Tribe, Giant Elephant Tribe, at iba pa. Nakakatakot. Ang Giant Elephant Tribe ay 3 hanggang 4 na metro ang taas. Matatagpuan ba ito ng anak na babae ng Silverwing City Lord? Nag-isip ng masama si Yezuan. Sa sandaling ito, nandito siya. Nandito ang City Lord. Ang City Lord ay nakapasok sa tuktok ng Third Tribulation Supremacy Realm ilang taon na ang nakakaraan. I wonder kung nakalusot siya sa Fourth Tribulation Supremacy Realm. What a powerful aura! Baka nakalusot na siya. Tingnan mo, anak ng City Lord yan. Napakaganda niya. Hindi pangit ang Fox Charm Clan natin, pero ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganito kaganda. Kung kaya niya, sok. Isang grupo ng mga tao ang nagsimulang mag-usap, at ang tingin ni Yezuan ay nabaling. Mata ng pahayag. Kabanata 836. Sinulyapan ni Yezuan ang City Lord at napagtanto na hindi niya ito nakikita. Gayunpaman, ito rin ay dahil ang kanyang cultivation base ay masyadong mababa. Kaya naman hindi niya masabi kung ang City Lord ay isang pick Third Tribulation Sovereign o Fourth Tribulation Sovereign. Gayunpaman, ang cultivation base ng anak na babae ng City Lord ay nagulat din kay Yezuan. Siya ay 14 na taong gulang pa lamang, ngunit isa na siyang Early Third Tribulation Sovereign. Mas malakas pa siya kaysa kay Yezuan. Nakakamangha. Nalampasan na niya ang Third Tribulation Sovereign sa edad na 14. Nakakamangha na magkaroon ng malakas na background. Dinilaan ni Yezuan ang kanyang mga labi. Talagang makapangyarihan ang mga may matitibay na background. Pinahirapan siya ni Jiang Tianjin hanggang sa mamatay. Gayunpaman, kung ikukumpara si Jiang Tianjin sa sinuman mula sa Sunflame Sacred Dynasty, siya ay wala. Kung hindi dahil sa Devo-uring system. Malamang na nasa Heavenly Water Continent pa rin si Yezuan. Sa karamihan, siya ay nasa Divine Core Realm. Pagkatapos ng Divine Core Realm, naroon pa rin ang Spirit Realm, Void God Realm, at iba pang realms. Ang anak na babae ng Silverwing City Master ay may magandang hitsura. Maputi ang balat niya, malalaki ang mata, matangos na ilong, at mahabang itim na buhok na parang talon na nakalaylay. 2 puting tainga ng fox ang lumabas sa kanyang buhok, at ang kanyang malambot na Snow White na buntot ay umuuga paminsan-minsan. Siya ay tumingin napaka-kaibig-ibig at kaibig-ibig. Sa sandaling ito, bigla niyang sinulyapan si Yezuan na nakatayo sa karamihan. Hehe, biglang ngumiti ang dalaga mula sa Fox Clan. Ang kanyang malalaking mata ay nakakurba sa hugis gasukle. Ang kanyang ngiti ay nagbigay ng inosenteng pakiramdam. Oh my heavens, nakangiti sa akin ang batang City Lord. Kalokohan, halatang nakangiti siya sa akin. Get lost. Sino ka sa tingin mo? Agad na nagkagulo ang mga tao. Gayunpaman, si Yezuan na nagtatago sa karamihan ay hindi napigil ang makaramdam ng panginginig ng kanyang puso. Ngayon lang, nang pinagmamasdan niya ang batang babae na may mata ng pahayag, natuklasan siya nito. Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng ganoon kalakas na perception. Ang Silverwing City Governor at ang dalaga ay lumapag sa entablado sa ilalim ng mga tingin ng libu-libong tao. Pagkatapos, malakas na inihayag ng Silverwing City Governor, "Salamat, sa lahat, sa pagsali sa kasal ng aking anak na babae sa pamamagitan ng martial arts competition. Gagawa muna ako ng ilang puntos. Una, walang kinakailangan para sa lahi. Pangalawa, walang kinakailangan para sa edad. Pangatlo, kahit makuha mo ang unang pwesto, baka hindi mo ako maging manugang." Sa huli, ang lahat ay nakasalalay sa pagpili ni Luoluo. Panipi. Matapos lumabas sa bibig niya ang mga salita ng Silverwing City Master, nagkagulo ang lahat. Una sa lahat, hindi 100% tiyak na mapapangasawa niya ang dalaga. Sa hitsura nito, maraming tao ang nagkaroon ng pagkakataon. Gayunpaman, naunawaan din nila na sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang unang lugar ay mayroon pa ring kalamangan.
Alright, enough with the nonsense. Dapat alam na ng lahat ang rules. Sino ang mauunang aakyat sa stage? Pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, inakay ni Silverwing City Lord ang babae palayo sa stage. Ako muna, biglang tumalon ang isang fox na lalaki. Second stage Supreme Being. Walang sino man ang pinapayagang umakyat sa entablado, sabi ng Silverwing City Lord. Gagawin ko. Isang maagang yugto na second Supreme Martial Artist mula sa Fox Clan ang tumalon. Isang middle stage second Martial Saint at isang early stage second Martial Saint. Ito ay itinuturing na isang hamon na lumampas sa antas ng isang tao. Kung nanalo ang middle stage second Martial Saint, hindi ito mabibilang. Kung nanalo ang isang early stage second Supreme Martial Artist, ito ay maituturing na tagumpay sa hamon at papasa siya sa qualifier. Sa arena battle, maaari kang pumatay o umamin ng pagkatalo. Ang paglipad palabas sa array formation ay itinuturing ding isang pagkatalo, paliwanag ng Silverwing City Lord. Ang round na ito ng qualifier ay hindi ganoon kadaling ipasa. Hindi inaasahan ng mga manunood ang isang hamon na lumampas sa antas ng isang tao sa simula pa lang. Lahat ng mga ito craned ang kanilang mga leeg. Humph! Isang maagang yugto lang ng Second Supreme Martial Saint ang nang-ahas na hamanin ako. Nililigawan mo si kamatayan, sigaw ng lalaki at dir-diretsyong umatake. Isang pag-atake na naglalaman ng 10% ng layunin ng espada ang inilunsad sa binata. Alam ko rin, sigaw ng binata mula sa Fox Clan at naglaslas din gamit ang kanyang espada. Naglalaman din ang slash na ito ng 10% ng sword intent. Nang magbanggaan ang dalawang pag-atake ng Zinki, bahagyang mas malakas ang atake ng lalaki. Mamatay, sumugod ang lalaki sa harapan ng binata at nilaslas gamit ang kanyang espada. Lumipad ang ulo ng binata at agad itong namatay. Ang paghamon sa isang taong lumampas sa antas ng isang tao ay hindi isang madaling bagay na gawin. Ang binata ay orihinal na nais na talunin ang lalaki upang maipasa niya ng direkta ang qualifier. Gayunpaman, siya ay nagkamali sa paghusga at ang kanyang kalaban ay mas malakas kaysa sa kanya. Ang lakas ng loob niyang umakyat sa stage. Nililigawan niya talaga si Death. Akala ko naintindihan niya ang 15% ng sword intent. Buti na lang namatay siya. Ang lalaking ito ay kumita na. Bagamat hindi ito binibilang bilang isang tagumpay, mabuti na lamang na nakakuha siya ng universe ring ng libre. Nagsimulang mag-usap ang mga nanunood sa isa't isa. Habang nakikipaglaban siya sa isang taong may mababang antas, wala pa ring panalo ang binata mula sa Fox Clan. Sumunod, umakyat sa entablado ang isa pang tatlong intermediate stage second Supreme Martial Saints. Gayunpaman, lahat sila ay natalo ng binata mula sa Fox Clan. Gayunpaman, nang lumaban sa huling round ang binata mula sa Fox Clan, nagkaroon na siya ng malubhang pinsala. Good, nakapasa ka sa qualifier. Nang makita ng Silverwing City Lord na ang binata ay nanalo ng 3 sunod na round, binato niya ito ng token. Salamat, City Lord. Mabilis na nakuha ng binata mula sa Fox Clan ang token at nagmadaling pumunta sa malapit na lugar upang gamutin ang kanyang mga sugat. Pagkatapos, ang pangalawang tao ay tumalon sa entablado. Ito ay isa pang intermediate stage second Supreme Martial Saint. Panginoon ng lungsod, gusto kong hamanin ang mga nasa mas mataas na antas. Kinuyam ng binata mula sa Fox Clan ang kanyang mga kamao at sinabing. Nagliwanag ang mga mata ng Silverwing City Lord. You have guts. Good, a second pick Supreme Martial Saint. Gagawin ko. Nang makitang may mamamatay, may tumalon kaagad sa entablado. Ang matandang ito mula sa Fox Clan ay isang second pick Supreme Martial Saint, isang kaharian na mas mataas kaysa sa binata. Bagamat wala pa rin siyang panalo matapos patayin ang binata, ibinibigay niya ng libre ang kanyang universe ring. Magsimula na tayo. Nang mawala ang boses ng Silverwing City Lord, nagsimulang gumalaw ang dalawang tao sa entablado. Ang round na ito ay isa pang hamon ng mas mataas na antas. Gayunpaman, ang ikinagulat ng lahat ay ang matandang lalaki mula sa Fox Clan ay hindi man lang makalaban. 15% sword intent. Naintindihan talaga ng binatang iyon ang 15% sword intent. Naalala ko na, siya ang young clan leader ng Bloodflame Tribe. So, galing siya sa Bloodflame Tribe. Mananalo siya.
Nagliwanag ang mga mata ng mga tao sa paligid. Rip! Kasabay ng malutong na tunog, direktang pinutol ng binata mula sa Fox Clan ang ulo ng matanda. Hamon ng mas mataas na antas, tagumpay. Itinagol ng binata ang mga samsam sa digmaan at ngumiti sa Silverwing City Lord at sa dalaga. Hindi masama, hindi masama. Lubos na hinangaan ng Silverwing City Lord ang binata. Ang isang binata na nakaintindi ng 15% sword intent sa intermediate stage ng Second Peak Supreme Martial Saint ay isang pag-iral na napakabihirang maging sa buong Silverwing City. Ang binata mula sa Fox Clan ay orihinal na naisip na siya ay papurihan ng dalaga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi man lang siya nilingan ng dalaga. Hindi nagtagal, oras na para sa ikatlong round. Nakihalo si Yezuan sa karamihan at kasalukuyang nagkalkula. Kung gusto niyang makapasa sa qualifier, kailangan niyang magkasunod na talunin ang tatlong tao sa parehong antas o mas mataas na antas. Gayunpaman, ayaw niyang pumasa sa round na ito. Sa makatuwid, siya ay naghahanap ng isang pagkakataon upang i-maximize ang mga benepisyo. Halimbawa, kung umakyat siya at talunin ang isang Second Peak Supreme Martial Saint na nanalo na ng dalawang magkasunod na round, makakakuha siya ng maraming samsam sa digmaan. Habang nagpapatuloy ang mga laban sa entablado, patuloy ding sinusukat ni Yezuan ang mga tao sa ibaba. Sinusubukan niyang tingnan kung sino sa kanila ang mukhang mayaman. Sa sandaling ito, napagdesisyonan na ang kinalabasan ng labanan sa entablado. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Fox Clan ang nanalo ng dalawang magkasunod na round. Bukod dito, isa siyang Second Peak Supreme Martial Saint. Isa itong magandang pagkakataon para makaakyat siya sa entablado. Very good. 2 rounds na ang sunod-sunod mong panalo. Kapag nanalo ka ng isa pang round, makakapasa ka. Kabanata 837. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito mula sa Fox Clan ay malamang na mas matanda kaysa sa Silverwing City Lord. Gayunpaman, naintindihan na niya ang 15% ng kanyang layunin sa espada at natalo ang dalawang kalaban sa parehong antas. Agad na tumalon si Yezuan sa entablado. Gayunpaman, kasabay nito, tumalon din sa entablado ang isa pang Peak Second Supreme Being mula sa Ferocious Tiger Clan. Anak, how dare a mere Second Supreme Being come up here? Are you courting death? Ang Supreme Being mula sa Ferocious Tiger Clan ay malamig na bamulong. Since you're courting death, why don't you let me go first? Tumingin si Yezuan sa kanya. Sige, since nililigawan mo si Death, pakakawalan mo na kita. Ang Supreme Being mula sa Ferocious Tiger Clan ay malamig na bamulong. Dahil si Yezuan ay pangalawang Supreme Being lamang, inaasahan niyang papatayin si Yezuan ang nasa entablado ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa oras na iyon, hindi ba siya makakakuha ng isa pang interspatial ring sa pamamagitan ng pagpatay sa nasa katanghaliang gulang na lalaki sa entablado? Naku, may dumating talagang tao. Pambihira. Muling nagningning ang mga mata ng Silverwing City Lord dahil nakikita niyang hindi nagayuma ang binatang ito. Maraming tao sa Fox Clan Holy Dynasty, ngunit halos lahat sila ay ginayuma ng Fox Clan at pagkatapos ay nilinang. Gayunpaman, hindi ginayuma si Yezuan. Nangangahulugan ito na ang kanyang superior ay maaaring patay na, o si Yezuan ay maaaring mula sa isa pang banal na dinastiya. Hindi lang iyon, ngunit ang batang babae, si Luoluo, ay nakatuon din ang atensyon kay Yezuan. Noong nakatingin lang si Yezuan sa kanya, pakiramdam niya ay may nakikita siya. Kaya naman sinulyapan siya nito. Isa pang walang pakialam sa buhay niya at dumating para mag-alok ng mga benepisyo. Napangisi ang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Fox Clan sa entablado. Hehe, bahagyang ngumiti lang si Yezuan. Mahirap sabihin kung sino ang nag-aalok ng mga benepisyo. Sa oras na ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakapatay na ng 2 tao na kapareho niya. Ito ay isang pagpatay, hindi isang pagkatalo. Mayroon din siyang 2 interspatial ring sa kanyang kamay, na medyo kaakit-akit kay Yezuan. Gayunpaman, may iba pang plano si Yezuan sa pagkakataong ito, at iyon ay ang pagalitan ang sarili. Ang kalidad ng kanyang sword intent ay napakataas, ngunit ang kanyang sword intent ay nagbago lamang sa isang 15% sword intent noong siya ay nasa intermediate stage na ng Second Supreme Martial Artist. Ito ay medyo mababa.
Kaya naman, gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para makita kung kaya niyang gawing 20% ang kanyang sword intent. Simulan na. Biglang sumigaw ang Silverwing City Master. Swish! Swish! Bago pa niya matapos ang pagsasalita, ang nasa katanghaliang gulang na Fox at si Ye Zuan ay nakakilos na. Pareho silang may 15% sword intent. Bagamat ang nasa katanghaliang gulang na Fox ay nasa mas mataas na kaharian kaysa kay Ye Zuan, si Ye Zuan ay may dugong sword god at hindi siya natatakot sa kanya. Boom! 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 Ang kanilang sword keys ay nabangga, at ang mga alon ng chi ay lumundag, ngunit lahat sila ay naharang ng hanay sa gilid ng arena. Good lad, so you were hiding something. But don't forget, I'm from the Fox Charm clan. Ang Fox Tribesman ay hindi gustong mag-aksaya ng sobra sa kanyang stamina at true energy, kaya direktang ginamit niya ang kanyang alindog kay Ye Zuan. Naging pink ang kanyang mga mata, at isang hindi nakikitang puwersa ang bumalot sa isip ni Ye Zuan. Ang Fox Charm clan ay isinilang na may kakayahang mang-akit, ngunit wala itong gaanong epekto sa mga taong may parehong lahi. Pagkatapos ng lahat, sila ay ipinanganak na may kakayahang labanan ang mga anteng-anteng. Gayunpaman, si Ye Zuan ay tao lamang. Sa ilalim ng pagsupil sa kanyang kaharian, kahit na hindi niya maaaring matagumpay na maakit siya sa isang pagkakataon, maaari pa rin niyang maging mabagal ang kanyang kalaban. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay si Ye Zuan ay immune sa alindog na ito. With the devouring system, sa tingin mo kaya mo akong gayumahin? Ngumuso si Ye Zuan at direktang naglaslas gamit ang kanyang espada. Ano? Nagulat ang Fox Tribesman. Walang epekto ang alindog niya. Paano ito naging posible? Ang hindi inaasahang pangyayaring ito ay naging dahilan upang maging mas mabagal ang kanyang reaksyon, at direktang nataman siya ng espada ni Ye Zuan. Boom! Ang Sword Sovereign Slash, na naglalaman ng 15% sword intent, ay naglaslas sa katawan ng Fox Tribesman at naghiwa ng isang sugat sa kanyang dibdib, na naging sanhi ng pag-agos ng dugo ng husto. Good lad, you actually broke through my sovereign golden body. You are quite capable. Ang Fox Tribesman ay lumuwa ng isang subo ng dugo at naisip, bagaman hindi ko alam kung bakit hindi gumana ang aking alindog, ikaw ay isang kaharian na mas mababa sa akin. Hindi magiging ganoon kadaling talunin ako. Sa katunayan, kung gusto ni Ye Zuan, maaari niyang direktang patayin ang Fox Tribesman, ngunit ang gusto niya ay ang kayamanan ng Fox Tribesman. Halika na, muling umatake si Ye Zuan. Hindi lang niya gusto ang Fox Tribesman's interspatial ring, ngunit gusto rin niyang gamitin ang Fox Tribesman para mapabuti ang kanyang sword intent. Hindi niya lang alam kung gagana. Napuno ng usok at alikabok ang arena. Ang labanang ito ay hindi inaasahang kahanga-hanga. Sunod-sunod na naghiyawan ang mga tao sa ibaba. Hindi nila inaasahan na ang isang tao ay may ganoong kataasan. Maraming tao ang interesado sa kanya. Siyempre, hindi yun ganoong uri ng interes. Gusto nilang gayumahin si Ye Zuan at gamitin siya para sa kanilang sariling layunin. Nagkaroon pa rin ng maraming kaguluhan sa arena. Mula sa simula hanggang ngayon, mahigit 100 suntok na ang nakipagpalitan ni Ye Zuan sa kanyang kalaban. Ding! Ang 15% sword intent ng host ay naging 20% sword intent. Nang tumunog ang system notification, bahagyang kumunat ang mga labi ni Ye Zuan. Ang kanyang sword intent ay tuluyang nasira. Ang sword deity ng katalinuhan ni Bawang ay masyadong makalangit. Naintindihan niya ang sword intent noong isa lamang siyang Empty God Realm Great Emperor. Ang ganoong mataas na kalidad na sword intent ay halos ilibing na ni Ye Zuan. Ngayon, pwede ka nang mamatay. Malamig ang mga mata ni Ye Zuan habang nilalalas niya ang kanyang espada. Heavenly Emperor Sword Art, Sword Emperor Slash. Swish! Ang sword light na ito ay madaling nakalusot sa pag-atake ng Fox Tribesman at direktang dumapos sa kanyang katawan. Ang pag-atake ni Ye Zuan ngayon ay sapat na para masugatan siya. Ngayong nagbago na at bumuti na ang kanyang sword intent, maaari niyang masaktan man lang ang kanyang kalaban. Boom! Ang pag-atake na naglalaman ng 20% sword intent ay dumapo sa katawan ng Fox Tribesman at agad na napunit ang kanyang puso. Flop! Ang Fox Tribesman ay ipinadala sa gilid ng arena sa pamamagitan ng pag-ataking ito, ngunit siya ay patay na.
Nagtagumpay si Yezuan na hamunin ang isang taong may mas mataas na ranggo. Swish! Nagkaroon ng kaguluhan sa karamihan. Hinamon ng isang kabataang tao ang isang eksperto ng Fox Tribesman na may mas mataas na ranggo at nagtagumpay pa nga. This is unbelievable. Nanalo talaga siya. Suck! 2 round sigurong magkasunod na lumaban ang taong yun at hindi sapat ang lakas. Kaya lang pinatay. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakita ang 20% sword intent sa pag-atake na iyon ngayon lang? Ano? 20% sword intent? Di ba 15% lang ang meron siya? Siguro nakalusot siya on the spot. Hindi naman masama ang kanyang aptitude. Natatakot ako na maraming tao ang nakatingin sa kanya. Isang human genius na walang master. Sok. Ang grupo ng Fox Tribesman ay mahinang nag-uusap. Sa kanila, maraming Third Tribulation Supremes ang nakatutok kay Yezuan. Kapag nagkaroon sila ng pagkakataon, pupuntahan nila si Yezuan. Gayunpaman, sa paligid ng Silverwing City Governor, hindi sila nang ahas na kumilos. Matapos patayin ng Fox Tribesman, mabilis na itinago ni Yezuan ang kanyang mga gamit at bangkay. Ang 3 Universe Ring ay pawang Second Tribulation Supremes. Marami na siyang natamo sa pagkakataong ito. Matapos itago ni Yezuan ang kanyang mga gamit, ang Silverwing City Governor ay naghagis ng token kay Yezuan at sinabing, "Anak, mabuti ang ginawa mo. Nakapasa ka. Salamat, City Governor." Kabanata 838. Walang kinalaman sa akin ang unang lugar. Ang gusto ko ay ang reward sa pangalawang pwesto, ang Scarlet Flame Root. Napaisip si Yezuan sa kanyang puso at agad na umalis. Ngayon, nakapasa na siya sa unang round ng pagpili. Sa ikalawang round, kailangan niyang lumaban sa mas mataas na antas ng kalaban. Gayunpaman, sa kanyang second stage Supremacy Realm, hindi magiging problema para sa kanya ang pagpasok sa ikatlong round. Halos tumingin si Yezuan sa mga natitirang laban. Nagkaroon ng mga labanan sa pagitan ng mga nasa parehong antas at ng mga nasa mas mataas na antas. Sa mga laban sa pagitan ng mas mataas na antas, may mga tagumpay at kabiguan. Hindi nagtagal, ang mga eksperto sa Third Tribulation Supremacy Realm na iyon ay hindi napigil ang umakyat sa entablado. Upang makapasa sa pagpili, kailangang talunin ng isang early stage Supremacy Realm expert ang 3 kalaban ng parehong level. Siyempre, kung matatalo ng isang tao ang isang eksperto sa middle stage Supremacy Realm, papasa siya sa pagpili. Gayunpaman, ang mga eksperto sa middle stage Supremacy Realm na naruroon ay lahat ay may kaugnayan sa Silverwing City Master. Hindi sila aakyat ng stage. Sa sandaling ito, isang binata ang biglang umakyat sa stage. Naningkit ang mata ng lahat. Isa itong tao. Third Tribulation Supremacy. Kumislap ang mga mata ng Tiger Tribe Supremacy na nakatalo sa isang kalaban ng parehong level. Sa Fox Charm Dynasty, walang gaanong eksperto sa Third Tribulation Supremacy Realm. Gayunpaman, ang mga eksperto sa Middle Stage Supremacy Realm ay maaaring sabihin sa isang sulyap na ang binatang ito ay kinokontrol. Hindi lang nila alam kung sino ang kanyang amo. Simulan na, alam din ng Silverwing City Master na kinokontrol siya, kaya hindi na siya nag-aksaya ng oras at direktang sinabi. Sa sumunod na sandali, umalangaw ang tunog ng isang bagay na bumabagsak sa hangin. Sa pagtataka ng lahat, napakabilis ng binatang ito. Sa isang kisap mata, pinutol niya ang ulo ng kanyang kalaban. Bago pa makapag-react ang eksperto sa Tiger Tribe Supremacy Realm, nabasag ang kanyang golden body at lumipad ang kanyang ulo. Hiss! Nalanghap ng lahat ang malamig na hangin. Gaano siya kalakas na pumatay ng kalaban na kapareho ng level sa isang iglap. 30% sword intent. Naintindihan niya ang 30% sword intent. Naramdaman ito ng isang eksperto sa Third Tribulation Supremacy Realm at agad na sumigaw. Sa sandaling lumabas ang mga salita, ang lahat ay sumipsip muli ng malamig na hangin. 30% sword intent. Paano ito posible? Sa mga taong naruroon, tanging ang Silverwing City Master lang ang nakaintindi ng 30% sword intent. Hindi nakakagulat na kaya niyang pumatay ng kalaban na kapareho ng level sa isang iglap. Napakalakas pala niya. Ngayon, lahat ay interesado sa Master sa likod ng binatang ito. Anong uri ng tao ang maaaring linangin ang gayong tao? Nakakatakot.
Naunawaan ng Third Tribulation Supreme ang 30% ng layunin ng espada. Lumampas na ito sa pamantayan. Walang limitasyon ang kanyang hinaharap. Habang iniisip ni Yesuan ang kanyang sarili, ang kanyang tingin ay biglang damapo sa Silverwing City Master. Bahagyang kumulat ang mga sulok ng mga labi ng Silverwing City Lord. Parang alam na niya ang tungkol dito noon pa man. Kung titignan, maaaring kamag-anak ang nakakulam na binata na ito sa Silverwing City Master. O marahil, ang Silverwing City Master ay ang taong nasa likod ng nakukulam na binata. Tanging ang Silverwing City Master ang magkakaroon ng ganoong mga kakayahan. Hindi lang si Yesuan ang nakaisip nito. Gayunpaman, walang ibang nagsalita at nagkunwaring walang alam. Ngayon, napatay na ng binata ang isang kalaban ng kaparehong antas. Kung natalo pa niya ang dalawa, makaka-advance siya. Gayunpaman, sinuang ng ahas na umakyat sa entablado. Nagkaroon ng kabuuang 5 segundong katahimikan bago bumaba mula sa langit ang isang matandang lalaki. Ang matandang ito ay hindi naniniwala. It's just a mere 30% sword intent. Isang eksperto mula sa Giant Elephant Clan ang dumaong sa arena. Isa siya sa mga eksperto sa panggitnang yugto ng third grade Supreme Being na interesado sa anak na babae ng Silverwing City Lord. Isang nasa gitnang yugto ng third grade Supreme Being laban sa isang early stage na third grade Supreme Being. Gayunpaman, naunawaan ng binatang iyon ang 30% layunin ng espada, habang ang ekspertong ito mula sa Giant Elephant Clan ay nakaintindi lamang ng 25% layunin ng espada. Kaya, hindi tiyak kung sino ang mananalo. Magsimula na tayo. Ang Silverwing City Lord ay hindi nagpakita ng anumang pag-aalala sa kanyang mukha habang siya ay casual na tumawag. Saktong umalangaw-ngaw ang boses niya, nagsimulang umatake ang 2 tao sa arena. Sa isang kisap mata, mahigit 10 atake ang palitan nila. Ang kaguluhan na kanilang nilikha ay hindi pa nagagawa. Ang aking Giant Elephant Clan ay nagtataglay ng walang hangganang lakas. Bakit kami matatakot sa iyo? Ang Giant Elephant Clan Supreme Being ay malamig na umungol sa kanyang isipan. Hindi siya natatakot sa kabilang partido. Boom! 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 Ang 2 tao ay biglang umatake, at ang buong Silverwing City ay tila nanginginig. Bagamat naunawaan ng Giant Elephant Clan Supreme Being na maaaring may eksperto sa likod ng binata, hindi siya natakot. Sa landas ng martial arts, kung ang isang tao ay natatakot sa kamatayan, paano siya magiging malakas? Mamatay. Sa sandaling ito, biglang tumuwid ang ilong na kasing laki ng palad ng Giant Elephant Clan Supreme Being. Isang itim na anino ang lumabas sa kanyang ilong at dumiretso sa binata. Malamig na ngumuso ang binata. Ang mga tao mula sa Giant Elephant Clan ay madalas na nagtatago ng mga nakatagong armas sa kanilang mga ilong. Matagal na siyang nakabantay. Swish! Ang makamandag na palasong iyon ay dumaan sa tainga ng binata. Sabay titig ng binata sa kalaban at nilaslas gamit ang kanyang espada. Annihilation Slash. Ang slash na ito ang pinakamalakas niyang atake. Matapos ang pagsasanib ng 30% layunin ng espada, hindi ito isang bagay na maaaring harangan ng isang ordinaryong tao. Nanlaki ang mga mata ng Giant Elephant Clan Supreme Being. Naglaslas siya gamit ang kanyang espada, ngunit hindi niya nagawang sirain ang slash. Rip! Direktang pinutol ng puting slash ang 3.5 metrong taas ng katawan ng Giant Elephant Clan Supreme Being sa 2 kalahati. Ang gininto ang katawan ng Giant Elephant Clan Supreme Being ay kasing mahina ng tofu sa harap ng slash na ito. Flop! Nahulog ang katawan ng Giant Elephant Clan Supreme Being sa arena. Hindi man siya namatay, muli siyang nilaslas ng binata. Nagulat ang buong crowd. Ang lakas ng Giant Elephant Clan Supreme Being ay dapat ituring na above average sa mga third stage Supreme Being. Gayunpaman, pinatay pa rin siya ng binata. Talagang hindi simple ang tagapagtaguyod ng binatang ito. Habang ang lahat ay nabigla, ang isang tao sa ibaba ng singsing ay bahagyang pumulupot sa mga sulok ng kanyang bibig. Ding! Matagumpay na nakupya ang Annihilation Slash. Gusto mo bang matutunan ito? Oo. Ginamit ni Yesuan ang kanyang Eye of Revelation para kopyahin ang makapangyarihang martial art na katatapos lamang gawin ng binata. Ang Imperial Heaven Sword Technique ng Imperial Heaven Technique ay itinuturing na makapangyarihan.
Gayunpaman, ang Sunflame Holy Dynasty ay isang mababang grade Holy Dynasty. Ang pinakamalakas na tao ay isang early second stage Supreme Being lamang. Sa makatuwid, ang martial art na ginamit nila ay mas mababa sa paghahambing. Maaaring ang binatang ito ang numero 1. Hindi katakataka na sinabi ng Silverwing City Governor na ang numero 1 ay maaaring hindi kinakailangang pakasalan ang kanyang anak na babae. Kaya ito ang dahilan. Sigurado na ngayon si Yezuan na ang taong kumokontrol sa binatang ito ay dapat na ang gobernador ng lungsod ng Silverwing. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Siya ay pagpunta sa labanan para sa pangalawang lugar pa rin. At muli, nagtagumpay ang binata sa kanyang hamon. Kaya naman, nakapasa din siya sa round na ito. Pagkatapos, nagpatuloy ang labanan. Si Yezuan, na nasa ibaba ng arena, ay tumingin at ginamit ang kanyang Eye of Revelation para i-scan kung may magandang martial arts. Ding! Matagumpay na nakupya ang exquisite steps. Gusto mo bang matutunan ito? Oo, nakahanap si Yezuan ng isa pang magandang martial art. Ang Kat-Anji tanging hakbang na ito ay walang anino at walang bakas. Kapag naglalakad ang isa, kakaunti ang paggalaw. Ito ay itinuturing na mahusay sa lower grade Supreme Being martial arts. Hindi nagtagal, natapos ang round na ito ng qualifiers. Kinakalkula ni Yezuan na may humigit kumulang 100 tao ang nakapasok sa ikalawang round. Kabanata 839. Sa ikalawang round, kailangang hamunin ng challenger ang isang taong mas mataas sa kanya. Si Yezuan ay isang mid-stage second-level Supreme Being, kaya kailangan niyang hamunin ang isang tao na nasa tuktok ng ikalawang antas. Ang lalaking Fox Tribe na nakapasa sa unang round ay bahagyang nasugatan at alam na mahirap para sa kanya na hamunin ang isang taong nasa mas mataas na antas. Kaya naman, diretso siyang sumigaw, ay forfeit. Ang pangalawang binata na nakapasa sa ikalawang round ay hindi nagpatalo. Sa halip, pinili niya ang nasugatan na pick second level Supreme Being. Dati, natalo niya ang pick second level Supreme Being, kaya nanalo pa rin siya sa round na ito. Gayunpaman, ang pinakamataas na pangalawang antas na Supreme Being na pinangalanang nawala. Ang mga taong naruroon ay hindi tanga, kaya marami sa kanila ang piniling mag-forfeit. Hindi nagtagal, turn na ni Yezuan. Karamihan sa mga tao ay pipiliin na hamunin ang isang taong nasugatan, ngunit iba si Yezuan. Nalantad na niya ang kalahati ng kanyang lakas. Kung pipiliin niyang hamunin ang isang taong nasugatan, tiyak na matatalo ang kanyang kalaban. Kaya naman, pumili siya ng mas malakas na kalaban. Pipiliin kita. Itinuro ni Yezuan ang pinakamataas na Supreme Being mula sa Ferocious Tiger Tribe. How dare you challenge me? Ang Supreme Being mula sa Ferocious Tiger Tribe ay malamig na humirit. Halata sa lahat ang kanyang lakas. Natalo na niya ang tatlong Supreme Beings ng parehong level at nagdusa lamang ng mga light injuries. Gayunpaman, talagang naglakas loob si Yezuan na hamunin siya. Nililigawan niya si kamatayan. Sige, pumasok na kayong dalawa sa arena. Ang Silverwing City Lord ay tumango at sumigaw. Inaasahan niya ang laban na ito. Mananalo ba ang eksperto ng Ferocious Tiger Tribe o si Yezuan? Si Yezuan at ang eksperto ng Ferocious Tiger Tribe ay dumaong sa arena. 1,000 metro ang pagitan nilang dalawa. Matapos marinig ang utos ng City Lord, sabay na umatake ang dalawa. Imperial Heavenly Sword Art, Imperial Sword Slash. Binasag ng Dragon Tiger ang bundok. Nagbanggaan ang sinag ng espada at anino ng kamao ng kalaban. Agad na sumabog ang dalawang magkaibang uri ng chi. Ang layunin ng kamao ng dalubhasa ng Ferocious Tiger Tribe ay tumaas sa 20% na eksaktong kapareho ng kay Yezuan. Kaya naman, pantay-pantay silang dalawa. Para sa labanang ito, si Yezuan ay may parehong plano tulad ng dati. Matagal na panahon na rin mula noong lumaban siya ng kontento. Marahil, ang labanang ito ay magbibigay daan sa kanyang layunin sa espada na umabot sa 25%. Dagandong, ang matinding bakbakan sa arena ay labis na ikinatuwa ng mga manunood. Maging ang Silverwing City Lord ay nalito. Si Yezuan ay isang kaharian na mas mababa kaysa sa kanyang kalaban, ang kanyang sword intent ay kapareho ng kanyang kalaban, at ang kanyang martial arts ay tila mas mababa kaysa sa kanyang kalaban. Gayunpaman, nagawa pa rin niyang labanan ang kanyang kalaban sa isang tabla.
Ito ay hindi magkaroon ng kahulugan. Pare, sino sa tingin mo ang mananalo? Sa sandaling ito, biglang nagtanong ang dalaga sa mahinang boses. Luo-luo, sino sa tingin mo ang mananalo? Nagtanong ang Silverwing City Master bilang tugon. Napansin niyang medyo kakaiba ito dahil ito ang unang pagkakataong nagsalita si Luo-luo mula nang lumitaw sila. Sa tingin ko mananalo ang tao, sagot ni Luo-luo. Bakit naman? Hindi kaya nabighani ka na sa kanya. Panipi, medyo nagulat ang Silverwing City Master. Hindi yun. Mataas ang standards ng anak ko. Feeling ko lang parang confident ang taong yun. Bahagyang ngumiti si Luo-luo. Tama, malamang na ang binata na iyon ay malamang na hindi pa naghahayag ng kanyang trompeta. Dapat niyang manalo sa labanang ito, sabi ni Silverwing City Lord, Tumango. Sa sandaling ito, ang labanan sa pagitan ni Yezuan at ng Supreme Being ng Ferocious Tiger Tribe ay pumasok sa isang puting mainit na yugto. Kung ang alinman sa kanila ay gumawa ng pinakamaliit na pagkakamali, malamang na sila ay tamaan ng kabilang partido, na pagkatapos ay haantong sa kahihinatnan ng labanang ito. Anak, pumunta ka sa impyerno. Biglang sumigaw ang Supreme Being ng Ferocious Tiger Tribe. Isang malaking anino ng kamao ang biglang bumaba mula sa langit, na parabang ay dudurog nito si Yezuan sa tinadtad na karne. Malamig na bamantong hininga si Yezuan. Napakalakas ng kamao na ito. Kung matamaan siya nito, masusugatan man lang siya ng husto. Kaya naman mabilis siyang umiwas at damilat. Mata ng ilusyon. Boom! Ang Supreme Being ng Ferocious Tiger Tribe ay hindi katulad ng Charming Fox Tribe. Ang kanilang lakas sa pag-iisip ay mas mahina kaysa sa Charming Fox Tribe. Kaya naman, nagawang tamaan siya ni Yezuan ng isang hampas. Bumaba ang malaking anino ng kamao at nabasag sa tabi ni Yezuan. Si Yezuan, gayunpaman, ay naglaslas gamit ang kanyang espada. Imperial Heaven Sword Art, Imperial Sword Slash. Swish! Isang malamig na liwanag ang tumagos sa hangin. Ang Supreme Being ng Ferocious Tiger Tribe ay nakatayo sa lugar sa pagkamangha. Hindi siya umiwas o umiwas. Swish! Ang slash na ito ay direktang pumutol sa lalamunan ng Supreme Being ng Ferocious Tiger Tribe, na agad na pinutol ang kanyang ulo. Tumalsik ang dugo sa kanyang lalamunan at tumalsik ng ilang metro ang taas. Kung ang Supreme Being ng Ferocious Tiger Tribe ay hindi gumamit ng kanyang ultimate move, maaaring matagal na siyang nakaligtas. Sa kasamaang palad, nililigawan niya si kamatayan. Nang bumagsak ang ulo ng Supreme Being ng Ferocious Tiger Tribe sa lupa, lahat ay natigilan. Hindi nila naiintindihan kung bakit hindi umiwas ang Supreme Being ng Ferocious Tiger Tribe at pinahintulutan si Yezuan na direktang putulin ang kanyang ulo. Kahit ang Silverwing City Lord ay hindi makita ang eksenang ito. Nataman ba siya ng isang ilusyon? Kailan nag-set up ang batang iyon ng illusion array? Panipi, sumimangot ang Silverwing City Lord. Kahit nasa kanyang lakas, hindi niya makita kung kailan nag-set up si Yezuan ng illusion array. Isang illusion array lang ang makakapagpatayo doon ng Supreme Being ng Ferocious Tiger Tribe na parang estatwa, na nagpapahintulot kay Yezuan na putulin ang kanyang ulo gamit ang kanyang espada. Sa sandaling ito, dumating na si Yezuan sa tabi ng Supreme Being ng Ferocious Tiger Tribe at kinuha ang kanyang bangkay at mga gamit. Ang ikalawang tuktok na Supreme Being ay sapat na upang magtatag ng isang malaking tribo. Ang Patriarch ng Desolate Mighty Tribe ay isa ring second peak Supreme Being. Kaya naman, medyo malaki ang nakuha ni Yezuan. Malapit na akong makagawa ng breakthrough. Unfortunately, medyo kulang pa ako. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Natalo na niya ang kanyang kalaban at nakapasa sa second round. Gayunpaman, ang mga patakaran ng ikatlong round ay itinakda ng Silverwing City Lord on the spot. Sa makatuwid, kahit siya ay hindi alam kung ano ang mga patakaran. Little brother, nanalo ka na. Tumabi ka muna. Ang Silverwing City Lord ay tumingin kay Yezuan na may mapagpahalagang tingin at sinabi. Tahimik na tumanggaw si Yezuan at naglakad sa gilid. Susunod, oras na para simulan ng iba ang kanilang mga hamon. Nagpatuloy si Yezuan sa panunood. Dahil hindi mabilis na makabawi ang kanyang kapangyarihan sa mata, nilaktawan lamang niya ang mga laban sa mas matataas na kaharian upang panuurin. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang figure ang biglang lumitaw.
Biglang may lumipad na figure papunta sa kanya. Naramdaman niya sandali at natuklasan niya na anak iyon ng Silverwing City Master, si Luo-Luo. Kalangitan, ang Young City Lord ay lumilipad patungo sa taong iyon. Ano ang nangyayari? Hindi kaya nagustuhan ng Young City Lord ang taong iyon. Paano ito mangyayari? Paano makakasama ang Young City Lord sa isang tao? Napansin ng mga matalas na mata ang sitwasyong ito. Kahit ang Silverwing City Lord ay hindi inaasahan na gagawin ito ng kanyang anak. Hindi ba't nangangahulugan ito na mayroon siyang magandang impresyon kay Yezuan? Anong pangalan mo? Lumipad si Luo-Luo sa tabi ni Yezuan at nagtanong sa mahinang boses. Nagulat din si Yezuan. Nanginginig ang kanyang isip, at sumagot siya sa mahinang boses, Yezuan. Ang pangalan ko ay Luo-Luo. Nagpakilala si Luo-Luo. Pagkatapos, tinanong niya, paano mo siya nagawang makagalaw? Isa ba itong ilusyon? Panipi. Natatakot akong hindi ko masabi sa iyo iyan, direktang sagot ni Yezuan. Gayunpaman, ito ay nasa loob ng inaasahan ni Luo-Luo. Huminto siya sandali at sinabi sa mahinang boses, ginamit mo ang iyong mga mata para mag-ilusyon sa kanya, tama ba? Kabanata 840. Ang tanong na ito ay nagpang-inig kay Yezuan. Ang dalagang ito mula sa Fox Clan, si Luo-Luo, ay may kakaibang kakayahan. Natuklasan niya talaga ang kanyang sikreto. Gayunpaman, hindi sinagot ni Yezuan ang kanyang tanong. Nang makitang hindi sumagot si Yezuan, mahinang nagtanong si Luo-Luo, gusto mo bang pakasalan ako? Ang tanong na ito ay naglagay kay Yezuan sa isang mahirap na posisyon. Paano niya sasagutin ang tanong na ito? Hindi, sagot ni Yezuan sa huli. Ipinikit ni Luo-Luo ang kanyang malalaking mata. Bigla niyang tinapik ang balikat ni Yezuan at nagtanong, kung gayon, naghahanap ka ba ng iba pang reward? Tama na, simple lang ang sagot ni Yezuan. Bigla niyang naramdaman na si Luo-Luo ay mas mapanganib pa kaysa sa Supreme Being mula sa Ferocious Tiger Tribe. Sige, sana makakuha ka ng magandang rangkang. Pagkatapos magsalita ni Luo-Luo, umalis siya at bumalik sa panig ng Silverwing City Lord. Ang perception ng babaeng ito ay hindi mas mababa kaysa sa akin. Masyadong malakas ang kanyang perception. Natuklasan niya talaga na nag-ilusyon ako gamit ang aking mga mata. Bahagyang ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Hanggat nakuha niya ang Scarlet Flame Root, aalis siya kaagad. Ito ay dahil alam niyang maraming tao ang nakatingin sa kanya. Marahil, kasama rito ang Silverwing City Lord. Ang huling labanan ng ikalawang round ay laban sa binata na nakaintindi ng 30% ng layunin ng espada. Gayunpaman, wala siyang kalaban. Kaya naman, direktang umabant siya sa susunod na round. Pagkatapos ng round na ito, mahigit 10 tao na lang ang natitira. Sa kanila, mayroong ilang Third Tribulation Supreme Beings. Ang mga taong ito ay gustong lumaban para sa nangungunang 3 posisyon. Ang kompetisyon ay napakatindi. Very good. Maglalaban kayong dalawa. 9 na tao na lang ang natitira. Biglang ngumiti ang Silverwing City Lord at sinabing, I wonder kung may magwawagi. Ang 18 tao, kabilang si Yezuan, ay tumahimik. Gayunpaman, walang umatras. Nang makita ito, ang Silverwing City Lord ay naglabas ng 18 numero. Ang numero ni Yezuan ay ang 12. Pagkatapos, ang Silverwing City Lord ay gumuhit ng 9 na numero. Ang kalaban ni Yezuan ay ang Second Peak Supreme Being. Sige, lumaban tayo ayon sa utos na ito. Direktang sabi ng Silverwing City Lord. Sa kasamaang palad, ang number 1 ay ang kabataang tao na nakaintindi ng 30% ng sword intent. Para sa kanyang kalaban, ito ay isang pick na second rank utmost exalted. Kaya, ang pinakamataas na second rank utmost exalted ay direktang na forfeit. Anong biro? Ang kabataang ito ay pumatay ng isang third stage supreme being mula sa Giant Elephant Clan. Ang kanyang paglilinang ay mas mababa pa kaysa sa kabataan ng tao, kaya paano siya mananalo? Sa ikalawang round, ito ay isang labanan sa pagitan ng pangalawang antas na supreme being at pangalawang level na supreme being. Ang ikatlong laban ay sa pagitan ng Third Tribulation Supreme Venerable at Second Tribulation Supreme Venerable. Gaya ng inaasahan, pinili ng kanyang kalaban na mag-forfeit. Labanan pagkatapos ng labanan, malapit ng turn ni Yezuan. Brat, hindi ako susuko.
Patayin mo ako kung kaya mo. Ang kalaban ni Yezuan ay mula pa rin sa Ferocious Tiger Tribe, isang second stage supreme martial artist. Sa gusto mo, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan nang makarating siya sa arena. Ang supreme being mula sa Ferocious Tiger Tribe na kakapatay lang niya ay nanliligaw kay kamatayan, kaya naman pinatay niya ito. Umaasa siya na sa pagkakataong ito, makakapit na sandali ang Supremo. Mas mabuti kung mapapayagan nito ang kanyang sword intent na magbago. Sa ilalim ng utos ng Silverwing City Lord, nagsimula ang labanan. Ang Supreme Being mula sa Ferocious Tiger Tribe ay kasalukuyang gumagamit ng isang malaking talem. Ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake ay napakabangis, at ito ay mas malakas kaysa sa naunang kalaban. Sa kasamaang palad, ang cultivation ni Yezuan ay mas mataas din kaysa dati, kaya hindi siya dahado. Ang Supreme Being mula sa Ferocious Tiger Tribe ay nakipaglaban ng ilang labanan at nasugatan. Naubos din niya ang marami sa kanyang Truth Chi. Sa makatuwid, ginagamit ni Yezuan ang Eye of Revelation para pagmasdan ang Truth Chi sa katawan ng kanyang kalaban. Ngayon, itong Supreme Being mula sa Ferocious Tiger Tribe ang kanyang sparring partner. Hanggat ang Supreme Being mula sa Ferocious Tiger Tribe ay maubusan ng Truth Chi, papatayin niya ito ng walang pag-aalinlangan. Dagandong, nakakabingi ang tunog sa entablado, at lahat ay nagulat sa kaibuturan. Pinag-cruise ng Silverwing City Lord ang kanyang mga paa at nagtanong sa mahinang boses, "Luo-Luo, sino sa tingin mo ang mananalo?" Yung tao, walang iniisip na sagot ni Luo-Luo. "Sa tingin mo kaya niyang makapasok sa top 3? Mayroong tatlong Third Tribulation Supreme Venerables dito," tanong muli ng Silverwing City Lord. "Kung ganoon, Ama, hindi ba pwedeng may gawin ka na lang?" Biglang lumingon si Luo-Luo para tingnan ang Silverwing City Lord. Gumawa ng isang bagay. Natural na naiintindihan ng Silverwing City Lord ang ibig sabihin ni Luo-Luo. Kung makapasa si Yezuan sa unang round, aayusin niya ang kalaban ni Yezuan para hindi na niya kailangang harapin ang tatlo pang Third Tribulation Supreme Venerables. Gayunpaman, ang sagot ni Luo-Luo ay nagbigay sa Silverwing City Lord ng isa pang plano. Mukhang wala ang batang ito para kay Luo-Luo. Kung narito siya para sa gantimpala, huhulihin ko siya at gagawing lingkod ni Luo-Luo. Ang paligsahan sa kasal ay talagang isang pagkukunwari lamang. Gustong makita ng Silverwing City Lord kung mayroong sinumang kwalipikadong lumahok. Sa ganitong paraan, magaganyak niya ang kabilang partido at gawin silang gumana para sa kanya. Siyempre, kung makakahanap siya ng mabuting asawa para sa kanyang anak na babae, napakasaya niya. Sa panahong ito, wow! Biglang naghiyawan ang mga audience sa paligid. Nang tingnang mabuti ng Silverwing City Lord, namutla ang mukha niya sa takot. Bulalas niya, 25% sword intent. Si Yezuan, na nasa arena, ay biglang naunawaan ang 25% ng sword intent at agad na pinatay ang kanyang kalaban sa isang sword strike. Ang eksenang ito ay nangyari ng napakabilis na kahit ang Silverwing City Lord ay hindi makapag-react sa oras. RIP. Ang pinuno ng Supreme Being mula sa Ferocious Tiger Tribe ay itinapon sa hangin. Di nagtagal, ang bangkay ay iniligpit ni Yezuan, na mabilis na naglakad pasulong. Sok-sok, ang sword intent ng Sword God Bawang ay talagang makapangyarihan. 2 beses itong nagbago sa isang araw. Ang puso ni Yezuan ay sumasabog na sa tuwa. Ang pamantayan para sa ikalawang Tribulation Supreme ay 20% ng sword intent. Dahil naintindihan na niya ang 25% ng sword intent, tiyak na makakapit siya sa hanay ng mga henyo. Hindi lamang iyon, pagkatapos makuha ang mga samsam na ito, maaari siyang makapasok sa Second Tribulation Supreme Realm. Gayunpaman, hindi siya nakalusot kaagad. Dahil nakuha na niya ang mga samsam, maaari rin niyang itago ang mga ito sa devouring space bilang trump card. Laking gulat ng mga tao sa ibaba ng arena kaya hindi sila nakaimik. Ang hirap ng pagbabago sa sword intent ay hindi mas mababa kaysa sa paglusot. Gayunpaman, maaaring magbago si Yezuan ng 2 beses sa isang araw. Ito ay sapat na upang patunayan ang kanyang mga kwalipikasyon. Sa oras na ito, nagniningning ang mga mata ng Silverwing City Lord. Magiging mahusay kung magagawa niya ang gayong henyo ng tao para sa kanya. Mabuti, magpatuloy.
Sigaw ng Silverwing City Lord. Si Yezuan ay nasa ikapitong round, kaya may dalawa pang round na dapat labanan. Maya-maya, natapos na ang dalawang round. 9 na tao na lang ang natira. Kabilang sa kanila, 3 ang nasa Third Tribulation Supreme Realm. Sa natitirang 6, maliban kay Yezuan, na nasa Second Tribulation Supreme Realm, ang iba ay nasa Third Tribulation Supreme Realm. Pagkatapos, inihayag ng Silverwing City Lord ang pagkakasunod-sunod ng susunod na round ng mga laban. Sa pagkakataong ito, napaka-brutal. Ang 9 na tao ay hahatiin sa 3 grupo. Bawat grupo ay magkakaroon ng 3 tao. Ang 3 taong ito ay kailangang lumaban hanggang sa huling isa na maituturing na panalo. Siyempre, maaari rin silang mawala. Agad na hinati ng Silverwing City Lord ang mga grupo. Gumamit siya ng paraan na hindi nakikita ng iba para palihim na pakialaman ang mga grupo.